The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa kayamanan or itong Japanese treasures sa lumubog na barkong Musashi sa may isla ng Romblon at mga bungo na natagpuan din sa mga yungib sa Romblon. Pati na mga platong kapanahonan ng Ming Dynasty. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito? Bago natin to tatalakayin ay mag-shoutout. Alright, shoutout muna tayo kina Intensity, kay user GQ3, kay Danny Flores, Joselito Kahadi, shoutout din kay Arcadio Angkon, Mr. Tats, Desiderio Lamsin, kay user GN5, Hayacinto Fimia, Tomasito Kaasi, LJB Misor, Glenn Mario, Robilin Lopez, Raul Trangia, Brenda Giango, Rodil Cardona Obligado, and shoutout also kina Elvin Famaran, user UH2, kay Jero Mendoza, Inday Baduday, shoutout din kay Robert Cabonilas, Boy Tilaw, and lastly kay D-Way New Soria, kay Papa Jack Journey, Rini Pulgo, Raimundo Salvador, at kay Aris Albay. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. At ito ay isang episode sa KMGS kung saan tinatalakay nila ang lumubog na Musashi, isang napakalaking barkong pandigma ng Haponong World War II at iba pang mga kayamanan sa mga yungib na natagpuan sa Romblon. Atin pakinggan si Miss Jessica Suho. Di umano, may nadiskubre silang mga buto at bungo na mas malaki at mas mahaba raw sa normal na buto ng tao. Ang hinala nila, posibleng mga labi ito ng mga sinaunang tao ng ating mga ninuno. Nakalagak daw ang mga buto sa Ilihan Cave sa Barangay Alad sa Romblon. Wala raw talagang nangangahas na pasukin ang kuweba noon dahil sa takot at paniniwala na meron doong nakatirang lamang lupa. Si Mang Norbanti, may nakita rin daw doon na mga plato at banga. Ang mga plato na yun ay bininta na lang namin din. May nagpinan sa amin na 1 inchik din. Mantala, sa kabilang dako, makikita naman ang talipasak kung saan napakalinaw at asul na asul ang karagatan. Ang resort na papaligiran ng mga puno, nipa huts, ang mga rest house. Sa dalampasigang ito raw, meron na ring inanod na pira-pirasong ceramic plates na pinaniniwala ang mula pa sa Ming Dynasty ng China. When our historian Ambeto Campo came over the place and visit us, he told us that it was from a Ming Dynasty yet. Once a seaway of the barter trade. Kulay puti at may disenyong asul ang mga basag na pinggan. Sa daming araw ng mga napulot nila, ang iba dinala na sa Maynila para gawing alahas. Pero hindi lang pala sa lamang dagat mayaman ang Romblon dahil matagal na rin ditong balibalita. Nasa pusod ng karagatan ng Sibuyan, may lumubog na barko na mala Titanic daw. Ito raw ang itinuturing na pinakamabigat, pinakamalakas at pinakamatibay na battleship sa kasaysayan, ang Japanese battleship Musashi. Pero pinalubog daw ito ng mga Amerikano noong World War II taong 1944. Ang makalipas ang 70 taon, taong 2015, isang barko ang natuklasan sa Sibuyan. Pinaniniwala ang may bigat itong 763,000 tons at ang haba nito 862 feet o katumbas ng 10 basketball court. Ito na nga raw ang Japanese battleship Musashi. Nakita ang iba't ibang parte ng barko katulad ng Imperial Seal ng Japan, ang anchor, ang valve wheel, steam turbine, propeller, Type 89 na baril, twin 15.5 cm guns at machine gun placements. Ang nakadiskubre nito, ang philanthropist at co-founder ng kumpanyang Microsoft na si Paul Allen. Okay mga katiyats, unahin natin itong battleship Musashi. Bakit nga ba pinangalanan ng Musashi ang barkong ito? Si Musashi, ang pangalan na ito yung Japanese legendary warrior noong 15th century. Ito yung
gumagawa ng Code of Bushido. Sa kanya nang galing yung Bushido Code kay Musashi. Tinatawag din siya na Shinmin Takiso. At siya yung unang gumamit ng espada na duble o dalawang espada sa dalawang kamay. Double sword technique na ginagaya ni Batusai, ni Kenshin Himura. Tinatawag ito na Nito Ichi Ryo or the two swords technique. Ang dahilan bakit naging legendary sword fighter itong si Musashi ay dahil meron siyang 61 sword fights na lahat ay nanalo siya. Patay lahat ng kalaban dun. At isa lang ang buhay. Kaya naging legendary warrior siya. Ang lahat ng ginakalaban niya ay mga magaling din sa samurai. Tinalo niya lahat. Kaya siya talaga ang tinatawag yan na God of Swords, si Musashi. Kaya pinangalan itong barko na ito ng mga Hapon na Musashi. At ang laki ng barko na ito ay 2 football field ang haba nito. Kaya pwede kayong maglaro dito ng football or basketball doon sa likod. Napakalaki. Kaya nga lang, malaki siya at hindi siya agile. Hindi siya mabilis kumilos. Kaya nagiging sitting duck. Target siya ng Amerikano noong World War II. Kahit anumang laki ng mga kanyon niya, ay hindi siya makatama sa mga Amerikano kasi ang gamit ng Amerikano ay maliliit na mga barko. Diyan nagkamali ang Hapon. Kaya yung China ngayon na nagmalaki na meron silang malaking aircraft carrier ay magiging Musashi ang kalabasan ng mga yan. Okay, so itong Musashi ay lumbog sa may Romblon at ang nakatagpo nito ay ang American philanthropist na si Paul Allen. Si Paul Allen ang mentor ni Bill Gates. Si Bill Gates ay isang bilyonaryo. Si Paul Allen ay isang bilyonaryo din, pero philanthropist. Ibig sabihin, nagbibigayan sa mga charity si Paul Allen. Si Paul Allen ay mas matanda kay Bill Gates ng nasa 5 taon. At alam nyo ba na si Paul Allen ay napakaraming na-discover na shipwreck with gold. Siya yung nakakita ng yung isang barkong silver, punong-puno ng silver bars. Kapanahon na ng mga cowboy. Lumubog doon sa teritoryo ng US. At marami pa siyang natagpuan mga ancient galleons ng Spanish Armada noong 15th century na lumubog. Kaya napakaraming pera si Paul Allen, bilyonaryo, at namatay siya na philanthropist, nagbibigay. Hindi kagaya ni Bill Gates na binubulsa lang ang bulsa. Ang masamang balita ay patay na si Paul Allen. Ngayon, 2018 namatay si Paul Allen. Lahat namang tao ay namamatay. Kaya yung mga mayayaman na tinatago lang nilang pera nila, dapat maging tulad kayo kay Paul Allen na mamimigay, kasi hindi madadala sa sobrang kayamanan. Pamigay nyo muna sa mga kamag-anak nyo, at kung may sobra, pamigay nyo sa tao. Kasi katulad kay Paul Allen, magiging immortal kayo sa isipan ng mga nabigyan nila. Palagi kayong naalala at naisulat kayo sa mga libro na katulad ni Paul Allen. Itong ibang mga multi-billionaires dito, papasikat lang ng mga bahay nila, mga mansion, mga sports car. Nakita niyo ba si Paul Allen na nagpapakita ng sports car at mga mansyon? Wala. Kasi halos lahat ng buhay niya ay nasa dagat siya. Meron siyang sariling barko na discovery ship, tinatawag na Odyssey. At meron siyang submarino na tinatawag na Vulcan. Yun ang mga gamit niya sa discovery. At naglalayag sila sa karagatan ng kung ilang taon. Ito ay 7 years daw nila hinanap itong Musashi. Imagine, gumagasto sila ng $1 million para matagpuan. At nang matagpuan nila yan, sulit naman. Merong mga karagayan. Ang Musashi, isa yan sa barko na nilagyan ng kayamanan ng Hapon
Dahil sa akala ng Hapon, ito yung barko na makabalik sa Japan kasi napakalaki nga nito. At napakalaki ng mga kanyon nito. Kaya akala nila ay hindi ito tatablan ng bomba ng mga Amerikano. Pero sa kasaweng sa masamang kapalaran ay talagang lumubog siya dahil pinutakti siya ng mga torpedo ng Amerika. Pangalawang pinakamalaking barko diyan ay yung tinatawag na Yamato. At lumubog din yon dahil sa sobrang lakas ng pagsabog ng kanyang mga kanyon ay sumabog din ang kanyang mga pulbura sa barko. Kaya sumabog lahat ng ammunition sa barko, lumubog ang Yamato na walang hindi man lang nakapagpuputok sa kalaban yun. Walang tinamaan kasi lumubog nga, aksidente. Ngayon itong Musashi, ayon sa mga treasure hunters ng shipwreck, ay meron laman ito kaya hinahanap ito ni Paul Allen. Kasi nag-research naman si Paul Allen kung ano ba talaga ang laman ng Musashi. Bakit nila gagastuhan yan ng ilang milyong dollars para sa paghanap niyan. At 7 years sila na sinusuyod ang karagatan ng Pilipinas. Of course, with permit yun. Sa shipwreck, 12,000 pesos ang permit. Kukunin nyo yun sa DENR kung kayo mag-shipwreck dive or shipwreck treasure hunting. Alam nyo ba na ang 30 Imperial Treasure Site ay hindi sa lupa. Ang 30 ay nasa dagat, nasa loob ng mga submarinong pinalubog sa mga barko. At ang 114 niyan, 145 ay nasa kalupaan. Kaya nagiging 175 overall numbers of Imperial Treasure Sites ang narito sa Pilipinas, including ang karagatan. Pero hindi natin kaya yung karagatan na yan. Kaya kudos to Paul Allen and his team sa Odyssey Discovery and Research Company. Mabuting tao yan. Dito naman tayo sa natagpuang bungo. Dito, dubli-dubli dito ang kayamanan. Kung narinig nyo yung sabi kanina ng tao na nag-treasure hunt na sila dyan at nakuha nila yung mga banga, mga plato. Kaya pwedeng ito yung mga ninuno natin at pwede rin na ito yung mga Hapon na nagtago dyan sa yungib dahil sa takot na takot sila matamaan ng bala ng Amerikano. Kaya ang mga Hapon noon ay tumatakbo sa kabundukan, doon na tumitira sa loob ng yungib at hindi na lumalabas, kaya namamatay sila doon sa kagat ng ahas o sa gutuman. Dahil hindi lahat ng Hapon ay matapang. Katulad din yan sa Chinese, hindi lahat ng Chinese ay Bruce Lee, hindi din lahat ng Chinese ay Shaolin. Karamihan noon ay lampayatot na lugaw lang ang kinakain, kaya lampayatot. Kaya hindi lahat warrior. Okay, kaya itong sa yungib, kung wala na yung mga jars, kung yan ay libingan, ibig sabihin ay nakuha na nga lahat ng mga treasure hunters noon. Kaya katag-katag ng mga bungo dyan. At napansin yun, wala na yung kabaong nila na kahoy or mga jars, kasi nilalagay yan sa mga jars. Ngayon kung ito yung mga buto ng Hapon, ay meron pa yan doon dyan isinuksok sa yungib na hindi natin nakikita. Dito naman tayo sa mga plato. Ito, Ming Dynasty Blue Plates. Ito yung puting porselana, wala namang itim na porselana. Puti talaga ang porselana. At tanging Chinese ang unang nakapag-imbento ng porcelain plates and jars. Kaya sila ang may alam kung paano nila pinaputi yung clay. Kasi clay ang porselana at pumuti. Meron silang hinalo dyan. Ngayon dahil sa blue ang painting, so Ming Dynasty, ngayon nagpapatunay yan na talagang nakarating ang Chinese dito. At palagay ko mayroong lumubog na Chinese galleon or Chinese armada malapit sa Romblon. Lumubog kaya yung daladala niyang mga plato na ibabarter papuntang Malaysia, Indonesia,
Dumadaan kasi yan ng Pilipinas papuntang Malacca. Ang Malacca yan yung Malaysia. Dumadaan muna sila ng Pilipinas dahil nasa tapat tayo ng South China Sea. Si Limahong, yung legendary na Chinese pirate, ay dito din yun sa Pangasinan. Nakapag-asawa na ng taga Pangasinan, si Limahong. At palaging bumabalik, pumupunta dito si Limahong sakay sa kanyang pirates ship. Kaya nga inaangkin ng China ang Pilipinas dahil malapit lang ito sa kanila. Okay, at ang mga plato na yan, ibig sabihin may lumubog, may shipwreck, galyon ng Chinese na nandyan sa may Romblon. Kaya kung tayo si Paul Allen, pwede natin hanapin yan. Sa palagay ko, malapit lang sa baybayin yung lumubog kasi nandyan sa baybayin nagkalat ang basag-basag ng mga porselana. Okay, so yan lang aking maibahagi sa inyo ngayon mga katiats na reaksyon tungkol sa ating nakikitang video ni KMGS. Ako'y magpaalam na ingat kayong lahat.